Walang tirahan yan eh. Di ba? They had been cast out, sabi nga. Yung mga demonyong yan, wala yung tirahan. That is why lahat sila tumitira. Even, di ba, sa baboy, pumasok sila. Pumapasok sila sa hayop. Pumapasok sila sa lata. Pumapasok sila sa tao. Lahat pinapasukan nila kasi nga wala silang tirahan. And pag binigyan mo sila ng opportunity na makapasok, papasukin ka talaga. Ganon sila. Kasi nga wala silang tirahan. Nag-iintay pa sila ng pagdating ng paghatol ng Diyos. Kasi doon sa paghatol ng Diyos, doon pa lang sila magkakaroon ng tirahan, and that will be hell. For the meantime, wala pa sila si hell. So nandito sila sa mundo, nag-iikot-ikot. And ang sabi dito, katulad daw sila ng liyong, naninila na naghahanap na masisila. Ganyan ang kanilang trabaho ngayon. Kaya nga, for some time, mararanasan ninyo, biglang-bigla na lang na tatayo yung buhok ninyo, and it seems that there is somehow, may presence doon. Alam niyo kung saan marami yan? Marami yan, alam niyo kung saan? Sa tulay. That's been my experience, lahat ng aksidente ko sa sasakyan, sa tulay. Lalo na yung mga tulay na, luma, yung sa probinsya, diyan sila na, malimit diyan sila nagtitira. That is why hindi ako magbubusina o mag-ilaw ako pag dumadaan ako talaga ng tulay. Hindi lang 3-4 na beses akong na-aksidente sa sasakyan. Yung isa, mabuti na lamang nung ako ay nandoon sa Camarines Norte, na yung aking daan ay kinuha ng truck. Talagang on the spot tatamaan niya ako, lumiko ako. Buti may stockpile. Kung hindi ako tumama sa stockpile, bangin ang mabagsakan ko. Totoo yun. So, karamihan ng experiences ko ng aksidente, lagi sa may tulay. Diyan sila nagtitigil eh. Ewan kung bakit. Mahilig sila dyan. Okay. Number 3. Ito. Controversial ito. Number 3. Okay, akala ko ba si Maria Magdalena ay patotot? Di ba? Anong pagkaalam nyo kay Maria Magdalena? Before na basahin nyo to. Babaeng mababa ang lipad. Pwedeng sports car yun. Babae, mas malakas yung kanyang... No. So, mali pala yung ating pagkaintindi kay Maria Magdalena. At kung si Maria Magdalena pala ay buhay ngayon, pag kayo'y nagsalita laban sa kanya, meron kayong kaso na libel. Diba? Dahilan sa sinasabi mo na si Maria Magdalena ay patotot, pero ang sabi ng Biblia, hindi pala. Si Maria Magdalena pala ay isang babae na inaalihan ng ilang? 7. 7. Hello? Mamaya ka na. 7 demonyo yung umaali kay Maria Magdalena. Hindi siya patotot. Ha? Tandaan nyo, hindi siya patotot, prostitute yung patotot. Ha? Hindi siya prostitute, hindi siya patotot. Si Maria Magdalena ay isang babae na inaalihan ng 7 demonyo. Pakibasa ninyo doon, isa lang, doon sa Mark 16:9. Hindi pa ba ninyo naunawaan? Sorry, mabay pala. Mark 16:9. 16 verse 9. Maagang-maaga na unang araw ng linggo, matapos na siya muling mabuhay, si Jesus ay unang nagtakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Okay. Ano sabi doon? 7 demonyo. Si Maria Magdalena pala ay hindi isang patotot, kundi isang babae na kung saan pinalayas ng Panginoon ang demonyo sa kanya at ang bilang ng demonyo sumapi sa kanya ay 7. Okay? And out of gratitude kay Jesus Christ, nung palayasin yung demonyo sa kanya, ano ginawa ni Maria Magdalena? Sumunod siya sa Panginoong Jesus. Anong trabaho ni Magdalena? Minasalume, mga babae. Nagluluto ng pagkain, naglalaban ng damit,
Ibig sabihin, they became servant of the Lord, not on spiritual aspect, but on physical aspect ng ministry ng Panginoon. Di ba? So, nakita natin doon sa paliwanag, sabay-sabay ulit tayo. Sa mga pinakamilala at malalim na tinago ni Jesus. Itong demonyo ang may palabas sa Maria Magdalena. Patunay na kahit gaano kakarami o kalagi ang kapangyarihan ng kasamaan, hindi ito matatalo ang kapangyarihan ni Kristo. Okay. So, hindi pwedeng talunin ang kapangyarihan ni Kristo. Siguro yung mga tao na nagsasabi na si Kristo ay tao lamang, hindi nila alam na si Kristo, pinalabasan ng 7 demonyo si Maria Magdalena. Trust me, they do not know it. At siguro hanggang sa ngayon, ang pagkakaalam nila, itong mga taong ito na nagsasabing si Kristo ay tao lamang, pati ang pagkaalam nila si Maria Magdalena patoto. Bakit? Hindi naman sila nagbabasa ng salita ng Diyos eh. Hindi sila nagbabasa. Hindi nila alam kung ano ang buhay ng Panginoon. Tapos comment sila ng comment. Di ba? Comment ka ng comment. Ba't kilala mo ba siya? Di ba? Kukuha ka lang ng isang seta sa banal na kasulatan na pinakitang siya'y tao, pagdidita mo na. Tama naman, tao siya. Hindi naman natin tinatanggi. Pero, bukod sa kanyang pagkatao, siya ay meron ding pagka-Diyos. In fact, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang hindi nila maintindihan. Bakit? Kapag tinanggap nila na si Kristo ay Diyos, bagsak yung kanilang simbahan. Ilang milyon? 2.4 million yung aalis sa kanilang simbahan. Kaya kahit malaman nila na si Kristo ay Diyos, paninindigan nila na ito'y tao. Otherwise, anong mawawala? Pera, simbahan, yung pang-tuition ng anak, trabaho, maraming mawawala. Pero dahilan sa sila naman na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, nandoon yung tinatawag na inalisan o nilisan na ng konsensya. So they can tolerate even mistakes to the point of the highest, sabihin natin kasalanan, they can tolerate it because amoral na sila. Kaya na nilang tanggapin ito. Pero tayo, nakita natin ng katotohanan na si Kristo, pag balik-baliktarin mo, walang tao na nagpatanggal ng 7 demonyo kay Maria Magdalena. At hindi siya isang patoto. Okay, nasa na tayo? Sige, okay. Kuya. Oh, hindi, tuloy-tuloy naman.